Hello mga ka-stories, welcome back sa ating sinasabi natin na ito medyo controversial pero ito kasi sa ating mga let's say mga content creators, mga vloggers sa ating mga vlogger industry. Walang masama mag-vlog. Lalo na pag ganitong senaryo na yung medyo hindi ayaw pumayag ng tindero na i-vlog yung mga pinakainan. Well, may point naman. Pero check natin kasi may dito na siya parang ayaw niya i-vlog yung parang ayaw niya i-feature yung vlog kasi for the sake alam ni tindero na gagawin niya na lang clout para siya yung kumita, di ba? May point naman ng ganun, di ba? So kasi pero may papaliwanag ko sa bawat side ko at sa mga side yung iba doon na may point naman siya. Pero panoorin natin ito, okay? Bakit nagbibideo ka dito? Ay, boss, binablog ko lang po yung yung tindahan niyo po. Dapat nagpapaharap ka kapag ka magpa-vlog ka dito. Hindi naman lahat pwede nung muna ng video eh. Nakabala ka, tsaka kita mo, dami namin customer hindi naman lahat yan gusto ma-video sila Ganun ba? Ganun! Akala tira kayo ng tira, video kayo ng video, for the views, para kumita kayo. Hindi naman kuya, hindi kasi Baguhin yung sistema nyo. Huwag nyo kami pinagkakakitaan. Hindi wala naman kuya kasi akala ko kasi okay lang na Hindi kayo nakakatulong sa negosyo namin kaya mali yung diskarte nyo. Huwag ganon. Kami pinagkakakitaan nyo Mag-vlog kayo dyan. Tapos ganun lang pala gagawin nyo. Pinagkakakitaan nyo. Hindi kaya lang kuya kasi huwag ka na magsalita. Umalis ka dyan. Vlog. Kami kailangan nyo. Kuya, pinopromote ko lang naman yung Umalis ka dyan. Talaga. Okay, so yan talaga may mga kasing na yung mga tindero na ayaw talaga. Well, Marky, i-vlog mo entire the clip para na tayo magiging aware tayo sa mga ganito. So, well, naiintindihan ko naman na yung sapit ni tindero para dyan na ayaw nila ng gano'n kasi nagiging for the sake of the cloud. Naiintindihan ko naman na minsan kasi na ginagamit siya for content na pinaggagawa ng cloud. Nagsimula yan yung parang naalala mo ba yung last year ba yun tungkol kay Diwata na talagang kinontent tapos ang ending lumagsa yung mga customer. Ganun yun. Siguro ayaw niya kasi ni Kuya na i-vlog kasi baka hindi na say dumugin. Pwede siya magkaroon ng virality yung parang virality yung magiging sa social media. Medyo siya parang ayaw niya mapunta sa ganun bagay. So, naintindihan ko naman yun na pagsapit ng ganyan. Dapat, medyo mali kasi dito, may mali dito pareho, siguro 80 to 20% leading sa vlogger na yun, 20% yun sa tindero. Kasi, yung vlogger kasi for the benefit of the cloud. Oo. Kaya minsan kasi pag mag-vlog ako, pag ganyan vlog, minsan kailangan ng permission. For example, ganito, bibigyan kita na ng tip para dito. Let's say, especially sa mga nagbalak yung i-vlog yung ganito. Dapat may mga kailangan magiging permission. Pag ayaw, respeto na lang yun sa ganun. Kung ayaw nila, naiintindihan ko naman yun na huwag yung na pilit, okay? So, try natin sa iba kasi siguro gusto nila ng peaceful na pagtitinda. Ayaw nila yung parang gagawing marketing na di ba? Huwag na yun. Kaya minsan kasi dapat may mga minsan naiintindihan ko naman na ginagawa for the cloud. Sila yung pinagkikitaan pero sila hindi. Parang ginamit mo sila yung ganun. Minsan may point naman ng ganun, di ba? Na
pinagkikitaan sila ng mga vloggers. Ganun. At nakikita ko yung yan. At minsan, na pangalawa kasi, minsan kasi na ayaw nila ng virality. Katulad yung kay Neneng, kay Diwata, yung last year. Tapos susunod, minsan sumunod yung kay Neneng B. Di ba? Na ang daming lumipot sa kanya mga customer, which is medyo sobra na. Di ba? Yung sa kaya ayaw ni Kuya na naiintindihan ko naman yun, sabi niya. Yung nga lang, yung 20% yun, medyo parang parang hindi siya parang sorry, hindi pwede ganun. Minsan siya parang rudeness yung pinakita niya. Sorry sa atin medyo yung dating sa akin parang rudeness na. Yun. Yun nga naiintindihan ko naman yung sinabi ng tindero. The bottom line is you have to set the permission muna bago gagawin yung mag-vlog ganun. Yung nga na ang mali dito sa yung nag-vlog pinost nyo, in-upload nyo, which is very wrong yun. Ako na mismo yung nag-upload sa kanya, ako na mismo, hindi sa kanya ako na mismo yung nag-load dito sa clip na ito. Kaya very wrong talaga. Nakakalungkot pero hindi talagang hindi sumunod sa ethics nito. Okay, wala akong masama sa vlogging hindi ko sinasabi na masama mag-vlog. Ang tinutuloy ko dito, hindi kayo nag-approach ng maayos, okay? Pwede bang mag-vlog? Pag ayaw. Kung okay, di ba? Di ba? Naintindihan ko na ayaw nila. Ganun talaga. Kasi gusto nila peaceful yung pagkatitinda nila Okay. Kung kasi hindi naman nadadaan sa yan. Kaya yan, nalungkot ako sa pinaggagawa. Nalungkot ako at dapat yung mga sa mga vloggers dyan, think before you post at think before you before direct and before you record na sa device nyo. Kasi hindi lahat ng mga nagnegosyo ay na face na parang handa siya sa harap ng camera. Minsan kasi may ayaw nila, minsan gusto nila. Ayan, tapatan kayo ng di ba? Hindi lahat ng hindi lahat ng mga content mo maganda, okay? Minsan pangit din at saka minsan basura pa ang mga content nyo. Sinasabi ko sa'yo, basura yung mga content nyo. Yun lang ang sabi ko at sana natutunan lang tayo dito. Hindi maganda kasi yung yung mga pinapopost nyo for the content para sumikat kayo. Ako at 3, tinama ako. 3, sa akin, 2 subscribers lang. Matik na yun. Kasi gumagawa kayo ng medyo magiging kayo sa mga niche pero huwag kayong basta-basta wala lang sinasabing na na masama mag-vlog. Ilagay nyo sa tamang lugar, yun lang yung sinasabi ko. Yun lang, thank you and see you in the next video. Bye!